Paglilinis sa creek na malapit sa North Luzon Expressway ang ininspeksyon kanina ng Department of Transportation at ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Ang sa LGU, tinitignan ang pananagutan ng mga pabrika kung nagtatapon ba sila sa estero. Ating saksihan. Noong nanalasa ang mga nagdaang bagyo at habagat, katakot-takot na baha at traffic ang namiwisyo sa mga motorista sa NLEX, gayon din sa mga nakatira sa mga kalapit lugar. Pinakaapektado ang mga taga Valenzuela at Balintawak. 11 creek sa Valenzuela papuntang May Kawayan, Bulacan ang umapaw. Nagpakalwala yung Lamesa Dam. Nagkaroon tayo ng mga overflow dito sa mga rivers. Hindi na nila makaya yung ganun kalalakas na ulan. Itong mga waterways na ito, creeks na ito, lahat yan konektado. So na-identify yan ni Mayor West at ng NLEX na mga critical na areas na kailangan natin i-clear. Kabilang sa mga pinakakritikal ang Paso de Blas Creek na kabilang sa mga nilinis para alisin ang mga bara. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, malaki ang nagastos sa dredging operation o pagpapalalim sa mga creek. In terms of heavy equipment, I think we're looking at almost 10 tao. Siguro daan na to, 200, 300 tao na to. No? So, pero wala, we have to do it. Kailangan talaga to tuloy-tuloy. Non-stop muna tayo dito hanggat hindi matapos tong rainy season. Ang mga creek hindi na kayang palaparin pa dahil wala ng easements ang mga pabrika sa tabing estero. Tinitingnan ang pananagutan ng mga pabrika kung nagtatapon ba sila sa estero. Pinapahuli ko ngayon lahat ng mga nagtatapon sa wastewater kasi may nakita ko kami kahapon ng mga plastic pellets. So malamang hinahanap namin yung plastic factory na kung saan ang galing yun. Iminungkahi naman ng pamunuan ng NLEX ang pagtatayo ng mga water catchments sa mga dinadaluyan ng baha mula sa Rizal at Quezon City, pababa ng Camanaba at Bulacan. Hindi naman po natin may pangako na kasi po kakaiba na ang weather patterns ngayon. Kaya kailangan natin gumawa ng malalaking imbakan ng tubig upstream para maiwasan po yan. Sa Ilocos Region, nasa mahigit 500 barangay naman ang tinukoy ng DOST pag-asa na flood at landslide susceptible. Karamihan sa mga ito ay sa La Union at Ilocos Sur. Since yung mga dumaan na tatlong naunang bagyo at saka itong habagat, hindi pa kung kami nagda-downgrade, red alert pa rin po lahat itong natin buong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Pangasinan naman, ilang araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda. Mahirap po talaga. Mahirap naman po yung pupunta kami ng alanganin, ma'am. Nakaantabi naman ang Pangasinan DRRMO sa mga coastal area at mga residente rito, lalo na't may banta ng bagyong Fabian. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 700 metriko toneladang mackerel na sinubukang ipuslit sa Pilipinas. Saksi, si Bernadette Reyes. Sa halip ng mga nadeklarang snack items, nabisto ng Bureau of Customs na mackerel ang laman na humigit kumulang 20 container van galing China na sinubukang ipuslit sa bansa. Pinakakasuhan na ng Customs sa Department of Justice ang mga sangkot ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Suspendido na rin ang mga permit ng kumpanya. 5 yung sinampahan ng kaso, kasama yung may-ari at yung mga brokers. Nakapag-file na tayo, nakapag-submit tayo ng for filing of cases, 12. Gagawin natin talagang airtight yung mga kasong isasampa natin upang sigurado tayo na mapapanagot yung mga nagpasok nito mga smuggled agricultural products. Ayon sa Department of Agriculture, madali nilang nabisto ang iligal na pagpasok ng mackerel sa bansa dahil hanggang Oktubre may ban sa pag-import nito. Ang pinapayagan lang natin is mga isda na hindi nahuhuli dito sa Pilipinas, tsaka yung mga murang isda katulad ng sardinas. Anything makita mong galunggong na imported o mackerel, ibig sabihin smuggled yun. Tinatayang aabot sa mahigit 720 metric tons ang nakumpiskang isda. Ayon sa Department of Agriculture, 19 na mga 40-foot na mga container vans ang naglalaman nitong mga smuggled na mackerel products. Plano na i-donate ito para naman mapakinabangan pa. Maaari raw itong i-donate sa mga apektado ng mga sakuna matapos lumabas sa mga pagsusuri na fit for human consumption ng mga isda. Sa tala ng Department of Agriculture, 24 na kumpanya na ang blacklisted sa pag-i-import. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi.
Balik Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi matapos ng 5 araw na state visit sa India. At sa Pangulo, nagbunga ang kanyang pagbisita roon na mahigit $446 million o katumbas na mahigit 25 billion pesos na actual direct investments para sa Pilipinas. Bukod pa riyan ang tinatayang mahigit $5 bilyong na potential investments. Mas malakas na rin anya ang kooperasyon ng Pilipinas at India, kaya asahan na mas maraming bilateral at multilateral exercises. Kaugnay naman ng rocket launch ng China kamakailan, wala raw siyang nakikitang nalabag ng China. Wala naman ang anyang natamaan na mga bumagsak na debris, pero sana raw ay nagbigay ng babala ang China kaugnay ng kanilang aktibidad. Itong Lunes, nabulabog ang mga taga-Palawan dahil sa mga pagsabog mula sa rocket launch. Hati ang mga eksperto kung kaya pa bang baliktarin ang unanimous na desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May mga nagsasabing dahil sa desisyon ng Korte Suprema, pinahirap nito ang paghahain ng impeachment complaint. Saksi, si Maki Pulido. Naghain ng joint motion for intervention at joint motion for reconsideration sa Korte Suprema ang mga kinatawan ng makabayan at mass leaders. Hiniling nila na baliktarin ang naunang desisyon ito na nagsasabing unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. There is no grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives. They are presumed to have acted regularly and in good faith. A presumption that petitioners failed to rebut with any contradictory evidence. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya sa deliberasyon ng Senado bago nila i-archive ang reklamo, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na imposibleng magbago pa raw ang desisyong ito. Ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Pero giit ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi ito imposible. May mga kaso raw na kahit unanimous decision ay binabaliktad pa rin ng Korte Suprema. Isa dito ang 2016 ruling na pansamantalang nagpatigil sa field testing ng genetically modified organism o GMO. That was a unanimous decision by the NBank and was also reversed. No? So there may precedent dito. Ayon naman sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Alan Panolong, totoong may binabaliktad na unanimous decision pero bihira lang daw ito. There are instances that the court reverses itself, no? But it is very seldom. Isa sa pinagbatayan ng Supreme Court sa desisyon ito ay ang Anilay News report na hindi raw pinagbotohan ng plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment bago i-transmit sa Senado. Pero sa isang pahayag nilinaw ng ABS-CBN na wala silang sinabi sa kanilang ulat na nai-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment nang hindi napagbotohan sa plenaryo ng Kamara. Sa inihaing motion for reconsideration sa Korte Suprema ng Kamara, ipinunto nilang malinaw sa House Records na pinagbotohan ito sa plenaryo bago i-transmit sa Senado. Pagkatapos ito ay pinagbotohan naman nilang i-archive ang mga naunang impeachment complaint. You don't even have to be a lawyer. A law student would know that you don't cite news reports to establish a fact. You go to the official records. Sinabi rin ng Korte Suprema na nalabag ang due process nang hindi binigyan ng kopya at pagkakataong sumagot si Vice President Duterte. Sabi naman ng Kamara, walang nakasulat na ganyang proseso sa 1987 Constitution. Kaya sabi ni Carpio, kung ganito ang gusto ng Korte Suprema, dapat ipatupad sa mga susunod na impeachment complaint, hindi sa mga natapos na. The Supreme Court imposed this new requirement retroactively. Would the House have complied with this new requirement when it never existed when the House took up the first 4 complaints? Si Pangulong Bongbong Marcos binigyang diin na proseso lang ang dinesisyonan ng Korte Suprema at walang diskusyon sa mga merito ng reklamo. Let me clarify that. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It just talked about procedure. So the procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. They're not saying that there was no wrongdoing. All they're saying is that you did not handle it properly. That's it. Ayon sa Pangulo,
may iba pang paraan para imbestigahan ang mga alegasyon. We have already COA, we have already all of this. I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations on this. We have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. Sabi ni Vice President Duterte, gusto niyang iharap ang lahat ng ebidensya pero wala na raw pagkakataon dahil na-archive na ang impeachment complaint. Pero paghahandaan daw niya sakaling isang pa ito muli. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. May mga nagsasabing sa desisyon ng Korte Suprema, pinahirap nito ang paghahain ng impeachment complaint na kontra sa nilalayon ng 1987 Constitution. I think the Supreme Court should reconsider because the rules that they provided now, the new rules, will practically make it impossible to file an impeachment complaint. The highest form of integrity is to correct yourself if and when you are wrong. Ang IBP, sinabing bagamat ang hindi pagsang-ayon sa pasya ng Supreme Court ay hindi masama dahil mahalaga ang dissent para manatiling buhay ang demokrasya. Nagbabala ito laban sa pagkwestiyon sa otoridad ng Supreme Court dahil ito ay nakakahina sa pundasyon ng ating legal system. Yeah, we support for the decision because when the Supreme Court decides a case, especially when it involves issue on constitutionality, it is not asserting its superiority over a co-equal branch of government, but it is simply invoking the Constitution. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Umakyat na sa 14 ang bilang ng mga pasyente sa San Lazaro Hospital na nasawi dahil sa leptospirosis. Mahigit 100 naman ang nakakonfine. Ang ilan sa mga pasyente may severe leptospirosis na kinailangan ng sumailalim sa dialysis. Sa Ospital ng Maynila, 5 ang naitalang nasawi habang 25 ang nakakonfine. Paulit-ulit na paalala ng Department of Health, kumonsulta agad sa doktor sakaling lumusong sa baha para maresetahan ng prophylaxis. Nakitaan ng peligrosong kemikal ng PIDEA ang sigarilyong tuklaw na pinahit-hit sa ilang individual sa Palawan at sa Quezon City. Saksi si Marisol Abduraman. Kumpirmadong may halong kemikal ang mga sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw na hinit-hit ng ilang nakuhanan sa video na nangisay sa Palawan. At Quezon City, ito ay base sa ginawang lab test ng PIDEA. Base doon sa initial findings po ng ating laboratory, there is a substance na nakita doon sa sigarilyo na synthetic cannabinoid. Ang synthetic cannabinoid ay kemikal na nilikha para gayahin ang epekto ng natural cannabinoid na mula sa marijuana. Ipinagbabawal yan sa ilalim ng Dangerous Drugs Act. Prohibited po yan. Pero sa ngayon, hindi pa kasi final yung report po natin. Ang pangingisay ng mga nakahit-hit nito na nakuhanan sa video ay isa raw talagang epekto ng nasabing kemikal. Yung specific spectra kasi nung cannabinoid na yan, yung synthetic cannabinoid, it can cause epilepsy. And we have literature on that. Does it cause death, attorney? Yes, it can cause death. That is also one of the effects. Galing daw sa ibang Southeast Asia na bansa ang tinatawag na tuklaw na yosi na mataas daw ang nicotine level. Ginagamit din nila yung tobacco na ito for traditional use lang. Meron silang system na ginagamit kung paano yung talagang tamang paggamit po niyan. Hindi siya in cigarette form. Sa ngayon, hinihintay na lang daw ng PIDEA ang resulta ng test mula sa isang pribadong laboratory. Saka sila magsusumiti ng kanilang final report sa Dangerous Drugs Board na siya maglalabas ng regulasyon hinggil sa nasabing kemikal. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa unang pagkakataon, ayon sa Philippine Coast Guard, namataan ang isang barko ng China Coast Guard na tumawid ng Batanes. Sa Aerial Maritime Patrol ng PCG, kasama ang GMA Integrated News kanina umaga, nakita ang China Coast Guard vessel na may bow number 4304 sa layong 110 nautical miles mula sa Ilocos Norte.
Ilang beses nag-radio challenge ang PCG aircraft sa barko pero hindi sila sumagot. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, itong unang beses na nakakita ang PCG ng CCG vessel sa hilagang lalawigan ng Pilipinas. Bukod po rito, 2 barko pa ng China Coast Guard ang minomonitor nila sa dagat ng Batanes mula naman kahapon. Patuloy na iniimbestigahan ng PCG ang insidente. Inoobserbahan ngayon ang 6 na taong gulang na lalaki matapos siyang makagat ng aso na may hinihinalang rabies sa Marilao, Bulacan. Bago po pumanaw ang aso, nakagat din ito ang sariling amo. Saksi, si Jamie Santos. 3 kagat ng aso, 2 sa binti at 1 sa tagiliran. Ang tinamo ng 6 na taong gulang na batang lalaki sa Marilao, Bulacan. Makalipas lang ang ilang oras, namatay ang aso na hinihinalang may rabies. Sugatan din ng may-ari matapos kagati ng sarili niyang alaga. Bagaman nabakunahan na laban sa rabies, patuloy pa ring inoobserbahan ng bata na ngayon nilalagnat. Nangyari ang insidente nitong Miyerkules sa Northville, Barangay Lambakin. Kwento ng may-ari ng aso na si Danilo Sinelaso, umaga pa lang napansin niyang balisa ang alaga. Ilang oras lang ang lumipas, nalaman niyang nakakagat na ito ng bata. Pinuntahan niya raw agad ang biktima. Sinignan ko yung bata kung anong lagay. Nakita ko nga po yung makakagat. Yung bata nakahiga. Binalikan daw niya ang alagang aso para ikulong. Nakita niya ito sa ilalim ng sasakyan. Nang subukan hawakan sa leeg at kadena, bigla na rin daw siyang kinagat sa kanang daliri. Kumuha ko ng konting pagkain dahil minsan humihiga siya Ginawa ko, tinawag ko, lumapit naman. Inamoy-amoy niya yung pagkain, dinila-dilaan niya lang. Tapos nakita niya siguro sa kaliwa ko yung kadena. Nung gaganunin ko siya sa leeg, hahawakan ko, isusuot ko yung kadena sa ulo. Pumiglas na ganun. Nakanganga. Kaya, ito nga yung kamay ko ang nadali. Sa tulong ng isang animal rescuer, naikulong ang aso. Nung time na yun, parang na talaga yung nararamdaman niya. Iba na mo. Parang malata na siya. Opo. Ayon sa lola ng bata, papunta sa kanyang bahay ang apo para kunin ng sapatos. Papasok daw kasi ito sa eskwelahan. Doon po siya natutulog sa tito niya saka sa tita niya. Ngayon, pupunta siya sa akin para kukunin yung sapatos. Araw-araw naman po ganoon. Nung time na yon bigla na lang pumunta yung tita niya sa akin na nalapa ang araw yung apo ko. Nadala raw agad sa pinakamalapit na Animal Bite Center ang bata para mabakunahan. Matinding takot daw ang kanyang naramdaman nang makita ang apo matapos makagat ng aso. Putlang-putla po siya. Iyak po siya ng iyak. Tapos ilang bakuna po ang in-inject sa kanya? Bali shampoo. Lahat po ng sugat, in-injection na. Matapos malaman ng lokal na pamahalaan ng Marilao ang nangyari, nangako sila ng tulong. Aalalayan daw nila ang pamilya sa pagpapagamot at dadalhin ng bata sa ospital para masubaybayan. Ipapahukay rin ang aso upang masuri sa RITM. Makikipag-coordinate po tayo sa po natin, sa sektor ng agrikultura, yung agriculture office po natin, para po doon nakuhanin po yung aso at ipapadala po natin siya sa RITM para po ma-detect po kung talagang yung paglalagnat ng bata at yung pagkakamatay ng aso ay sanhi po ng rabies. Tiniyak din ng Marilao LGU na kumpleto sila ng gamot sa ganitong kaso. Sinigurado niya po na kumpleto po yung vaccine po natin. Kasi po kapag DOH accredited bite center po, tulad po ng RHU natin, na matatagpuan po na banda po sa munisipyo, meron po tayong tinatawag na 3-dose, no? 3-dose po yung vaccine po natin. So ano po yan? 0, yung onset. Maglulunsad din daw sila ng responsible pet ownership para maiwasan ang mga ganitong kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.